Kabanata 671. Nakuha si Dixon Watt. Ang Knight's Rod ay marilag na ginamit ni Dixon Watt. Tuloy-tuloy na nagbanggaan sa ere ang dalawang stick. Dahil sa malalaking alon na humahampas sa kanilang paligid, ang eksena ay nagbigay ng vibes ng isang tunggalian sa pagitan ng dalawang martial arts masters. Tina Llewellyn at Dixon ay ang mga nangungunang figure ng kabataang henerasyon sa Timog. Ang kanilang lakas ay nasa parehong liga. Isa pa, parehong stick ang kanilang mga sandata. Wala pang isang minuto, daan-daang beses na nagpalitan ng putok ang magkabilang panig. Tulad ng sinabi ni Dixon, ang tunggalian na ito ay hindi lamang magtatakda ng isang mananalo, ngunit ito ay isang bagay din ng buhay o kamatayan. Ginamit ng magkabilang panig ang kanilang buong lakas at hindi nagpakita ng kahit katiting na awa. Sumayaw ang Knight's Rod sa kamay ni Dixon, kumikilos ng kasing bilis ng kidlat. Pagkatapos, sa isang putok, ang pinakaharap na bahagi ng pamalo ay hinampas ang katawan ni Louie. Ang welga ay nagpal-ayes sa kanya. Ito ay isang napakalakas na pag-atake mula sa pamalo. Ang sinumang karaniwang tao na gumawa ng suntok na iyon ay madudurog ang kanyang mga buto sa lugar. Gayunpaman, hindi masyadong nasugatan si Louie. Griting ang kanyang ngipin, muli niyang iwinagayway ang itim na patpat sa kanyang kamay, tinamaan si Dixon sa mukha ng parehong galaw. Napangiwi si Dixon sa sakit, ngunit hindi nakaapekto ang pag-atake sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal, nagpalitan ng daan-daang pag-atake ang dalawa. Sa wakas, ginamit ni Dixon ang kanyang pamalo para tumama sa pulso ni Louie at maalis ang itim na stick mula sa kanyang kamay. Pagdating sa husay ng pakikipaglaban gamit ang isang patpat, hindi kalaban ni Louie si Dixon. Gayunpaman, ang kadalubhasaan ni Louie ay hindi nakikipaglaban sa itim na patpat, ngunit ang 8 Extremities Fist. 8 Extremity. Nagpakawala ng paputok na dagindong si Louie. Ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay biglang tumaas, at ang mga galaw ng kanyang kamao ay naging mas marahas at malakas. Isang suntok. Tumabog sa dibdib ni Dixon. Ungol ni Dixon. Lumipad siya ng paurong na parang saranggola na walang string, dumaong sa tubig dagat. Ang mga alon ay humampas sa kanyang buong katawan. Nakaramdam siya ng paninikip sa kanyang dibdib, ngunit ito ay nasa loob pa rin ng kanyang pagpaparaya. Hinaplos ng mariin ang dibdib, bumangon siya. Sa kabila ng patuloy na paghampas ng mga alon sa kanyang katawan, si Dixon ay nakatayong matatag na parang bato. Ipinahayag niya, "Great. It's awesome. Ito talaga ang effect na hinahanap ko. Louie, ilabas mo ang buong lakas mo. Ngayon, it's either tapusin mo kita, o ako ang wawakasan mo." Ang paraan ng pagsasayaw ni Dixon gamit ang kanyang Knight's Rod ay mukhang parehong dominante din. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng Knight's Rod na ipinamana mula sa aking mga ninuno. Ang dalawang figure ay muling sumabak sa labanan. Sa sandaling iyon, sa kalsada sa tabi ng dalampasigan na ito, isang linya ng isang dosenang itim na sedan na kotse ang mabilis na nagmaneho patungo kina Dixon at Louie. Direktang tumungo ang mga sasakyang ito patungo sa kanilang lokasyon ng labanan sa dalampasigan, at pagkatapos ay pinalibutan silang dalawa ng pabilog. Pumukas ang mga pinto ng kotse at lumabas ang 12 lalaking nakaitim na suit. Nangunguna sa kanila ang isang matipuno, balbas at isang mata na lalaki. Gamit ang isang tabako sa kanyang kamay, mariin niyang ikinunot ang kanyang noo. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang pangalawang pinuno ng pamilya Lond, Zane Lond. Si Zane ay hindi lamang ang pangalawang pinuno ng pamilya Lond, kundi pati na rin ang kapatid ng ulo ng pamilya. Dahil sa kanyang mga pinsala at karamdaman, bihirang magtanong ang kanyang kapatid tungkol sa mga gawain ng pamilya Lond ngayon. Dahil dito, si Zane ang namamahala sa lahat ng uri ng mga gawain sa pamilya. Ito ay medyo kakaiba. Bakit nagpakita si Zane dito? Ito ay malinaw na labanan sa pagitan ni Louie at Dixon. Bukod dito, hindi siya dumating ng mag-isa, at talagang nagdala ng napakaraming lalaki kasama niya. Sa totoo lang medyo kakaiba ang sitwasyon. Sa katunayan, mula sa sandaling tumanggi si Louie sa imbitasyon ni Dixon na lumaban, ngunit biglang tumawag pabalik upang tanggapin, ang bawat bit nito ay hindi karaniwan. Si Dixon ay masigasig na kalabanan si Louie kaya hindi niya ito masyadong pinapansin. At kahit ngayon, ang napakaraming sasakyan ang dumating sa kanilang direksyon, na nagresulta sa kanila na napapaligiran ng mga lalaking ito na nakasuot ng itim, hindi pa rin napansin ni Dixon ang anumang kakaiba. Isa siyang martial arts madman. Kapag nakipag-away siya, hindi siya maaapektuhan ng kanyang paligid.
Sa ngayon, isa lang ang layunin niya sa kanyang mga mata, Louie over. Tinala ni Zane ang tabako sa kanyang kamay sa kanyang bibig at kumuha ng isang mabangis na buga. Ang bitik-bitik niyang mukha ay natatakpan ng mga bakas ng simoy ng dagat. Parang wala siya sa mood. May kaunting pamumula sa kanyang mata, parang kakaiyak lang. Pagkatapos, itinuro niya si Dixon at nagutos, kunin mo siya para sa akin. Oo. Sa isang iglap, sumugod kay Dixon ang 12-dosenang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na suit. Kasabay nito, pinasabog ni Louie si Dixon ng suntok at mabilis na umatras ng ilang hakbang. Anong ginagawa mo? Emosyonal na napabuntong hininga si Louie saka pinakawalan ang kamao. Louie, anong ginagawa mo? Medyo natarante at naguguluhan si Dixon sa mga nangyayari. Nasa kalagitnaan sila ng magandang laban, pero bakit ang daming tao ang biglang sumulpot? Noon, may naglabas na ng baril at itinutok kay Dixon. At hindi lang iyon ang baril na nakatutok sa kanya, may ilan pa. Ang pamilya Lund ng Devon Province ay nakikipaglaban noon sa mga pirata, kaya hindi karaniwan para sa kanila na magtago ng ilang baril. Dahil sa sitwasyon, walang paraan para lumaban si Dixon. Nakasulat pa rin sa kanyang mukha ang pagkalito. Siya ay lubos na naguguluhan kung ano ang nangyayari. Kunin mo siya. Ilayo mo siya. Naglakad si Zane patungo kay Dixon. Ang boses ng matandang lalaki ay malakas at maihahambing sa isang malaking kampana, ngunit may bakas ng kalungkutan at galit ang maririnig sa kanyang tono. Sa wakas ay natauhan si Dixon at napagtanto na may mali. Anong ginagawa niyo? Itinutok niya ang knight's rod sa kanyang kamay kina Zane at Louie. Ako ang munting scholar ng kanlurang Suez. Ano ang lahat ng ito? Ang labanan ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang pamilya Lund ay kumukuha ng isang kasuklam-suklam at maruming panlilinlang sa akin. Alisin mo siya. Utos ni Zane habang humakbang paarap at nakatutok ang baril sa ulo ni Dixon. Ilang lalaking nakasuot ng itim ang lumapit at iginapos siya. Hindi makalaban, tinitigan ng masama ni Dixon si Louie. Puno ng disappointment ang mga mata niya. Louie, nagkamali ako sa'yo, hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko. Tumahimik ka. Nagmura si Louie na tinalikuran si Dixon. Bagamat walang emosyon sa kanyang boses, hindi sinasadya, masasabing hindi nang ahas si Louie na salubungin ang mga mata ni Dixon. Totoo ngang kasuklam-suklam ang ginawa niya sa bagay na ito. Dahil dito, medyo hindi komportable si Louie sa kaibuturan. Nang matanggap niya ang tawag sa telepono ni Dixon kanina, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, sa totoo lang ay ayaw niya itong awayin. Para kay Louie, sayang ang oras. Ngunit pagkatapos, nakatanggap siya ng isa pang tawag mula kay Zane kaagad pagkatapos. Hiniling sa kanya ng kanyang tiyuhin na tawagan si Dixon at pumayag sa laban. Pagkatapos, habang nasa kalagitnaan sila ng laban, dinala ni Zane ang isang malaking bilang ng mga elite ng pamilya Lund upang hulihin ng buhay si Dixon. Kung tungkol sa mga motibo sa likod ng desisyon ni Zane na gawin ito, at kung bakit pumayag si Louie sa lahat ng ito, mayroong isang dahilan kung bakit hindi nagawang tumanggi si Louie. Kabanata 672. Patay na si Otis Lane. Ang katotohanan ay sinabi, bawat pinuno ng Lund Farm Miley ay isang tao sa mga tao. Kinasusuklaman nila ang anumang uri ng kasuklam-suklam at maruming paraan. Ngunit dahil sa nangyari, galit na galit ang buong pamilya Lund. Ang nag-aapoy na galit ang nagtulak sa kanila na kumilos ng higit sa kanilang mga prinsipyo. Ang ikatlong pinuno ng pamilya Lund, si Otis Lane, ay patay na. Nangyari ito kagabi. Kasama ang kanyang mga bodyguard, napatay si Otis. Naganap ang pagpatay sa lalawigan ng Devon, ang sariling teritoryo ng pamilya Lund. May talagang nangahas na patayin ang ikatlong pinuno ng pamilya Lund sa kanilang sariling distrito. Halatang mababa ang tingin ng pumatay sa kanilang pamilya. Si Otis ay lubos na iginagalang sa loob ng pamilya. Dahil dito, ang kanyang kamatayan ay tunay na nagpagalit sa buong pamilya Lund. Kagabi, pumunta si Otis para makipagkita kina Tir Summers at Neil, ang savant ng Canantine Mansion. Siya ay pinatay pagkatapos ng pulong. Sa makatuwid, may matibay na dahilan ang pamilya Lund para maghinala na sina Tir at Neil ang pumatay kay Otis. Higit pa rito, nakaligtas ang isa sa mga bodyguard ni Otis at kinilala si Tir at ang kanyang grupo bilang mga mamamatay tao ni Otis. Ang dahilan para wakasan ni Tir at Neil si Otis ay dahil sa pagtanggi nitong makipagtulungan sa kanila. Sa makatuwid, pinatay nila siya.
Samantala, may isa pang tsismis na kumakalat sa loob ng pamilya Lund. Ayon sa alingaw-ngaw, ipinadala ni Tyr at ng Cannington Mansion ang kanilang mga tauhan upang sumilip sa lalawigan ng Devon, at nagbabalak na gumawa ng isang move laban sa pamilya Lund. Nang malaman ni Dixon Watt ang balitang ito sa kotse, pareho siyang nagulat. Ang una niyang reaksyon ay imposible. Alam ng lahat sa Cannington Mansion na nagbahagi sina Neil at Otis ng panghabang buhay na pagkakaibigan. Kahit na ang pamilya Lund at ang Cannington Mansion ay magsilbi sa magkahiwalay na mga kampo, hinding-hindi papatayin ni Neil si Otis. Imposible lang. Second Master Lund, tiyak na mayroong hindi pagkakaunawaan tungkol sa bagay na ito. Nag-aalala ako na may sadyang nagtanim ng ebidensya para i-frame tayo. Ayokong magkamali ka, ani Dixon. Malamig na umungol si Zane Lund. Anak, hindi mo na kailangang mag-quibble. Ang pangatlong pinuno ay pinatay ni Tyr at ng savant na iyon mula sa iyong Cannington Mansion. Unang-una, mayroon silang matibay na motibo para patayin siya. Bukod dito, ang bodyguard ni Otis na si Bagheera ay tumstigo, kaya mayroong matibay na ebidensya. Walang puwang para sa iyo na makipagtalo kung hindi man. Imposible. Neil would never do such thing. Tumahimik ka. Galit na sabi ni Zane. Ang mga bagay ay dumating sa puntong ito. Hindi na nakarinig ng kahit anong paliwanag si Zane. Ang tanging nasa isip niya ay ang paghuli kina Tyr at Neil para ipaghiganti si Otis. Para naman kay Dixon, siya ang little scholar ng Cannington Mansion. Ito ay isa sa kanyang mga tauhan na pumatay sa ikatlong pinuno ng Lund ng mahina. Kaya, kapwa ang Lund family at ang Cannington Mansion ay umabot sa punto na kailangang lumaban hanggang kamatayan. Sa makatuwid, kinailangang mamatay si Dixon. Hindi lang si Dixon, kundi ang buong Cannington Mansion ang kailangang magdusa. Ang pagpatay kay Otis ay ang huling salik na nagpatibay sa desisyon ng pamilyang Lund na makiisa kay Sachin at sa pamilyang Moore. Desidido ang pamilya Lund na labanan ng Tyr at ang Cannington Mansion. Almost 2 hours ago, nagpapahinga sina Tyr at Neil sa hotel. May ilang oras pa bago magbukang liwayway, ngunit halos magkasabay silang nagising mula sa kanilang pagtulog. Ang ika-6 na sentido ay isang likas na hilig na taglay ng maraming mga master ng labanan. Sa tuwing may paparating na panganib, mararamdaman ng mga master ang nakakubling panganib ng sabay-sabay at tumugon ng naaayon. Pumangon si Tyr sa kama at nagbihis ng mabilis hanggat maaari. Naglalakad patungo sa bintana, itinaas niya ang isang sulok ng kurtina. Napansin niyang maraming sasakyan ang nakaparada sa bukas na parking lot ng hotel. Wala pa ang mga sasakyang iyon bago sila natulog kagabi. Kasabay nito, ang tunog na dulot ng mga magaan na yapak ay nagmumula sa koridor ng hotel. Pass without trace. Napakagaan ng mga yabag na ito, kasing liwanag ng paa ng pusa na marahang tumuntong sa lupa. Ang isang ordinaryong tao ay hindi maaaring makilala ang kilusan na ginawa ng mga practitioner ng kasanayang ito sa martial arts. Ngunit si Tyr ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang pandinig ay talamak, hanggang sa puntong halos hindi na sa mundo. Kahit magaan ang mga yabag na ito, malinaw sa kanyang pandinig. Agad na lumakad patungo sa pintuan, ipinatong ni Tyr ang kanyang kamay sa hawakan ng pinto. May konting puwersa na nagmumula sa labas ng kwarto. Biglang pinahihit ni Tyr ang door handle at tinulak ang pinto. Sa labas, nagulat ang lalaking nakasuot ng itim na bubuksan na sana ang pinto. Bago pa siya makapag-react ay binato ni Tyr ng suntok ang mukha niya. Ito ay isang mabilis at mabangis na suntok na tumama sa mismong lugar. Pinalipad pa atras nito ang lalaking nakasuot ng itim. Laking gulat, naglabas ng baril ang ibang mga lalaki sa likuran niya. Kahit na sa ganoong kalayuan, bago pa sila magkaroon ng pagkakataong makabarilan ay natamba na sila ni Tyr sa lupa. Kasabay nito ang isang kalabog mula sa kwartong katabi ni Tyr. Isang malaking lalaki ang pinaalis sa kwarto kasunod si Neil, na lumabas ng kwarto. Ang koridor ng hotel ay puno ng higit sa 100 malalaking lalaki. Bawat isa sa kanila ay nagpakita ng impresyon ng pagiging matigas. Nang walang iba kundi isang mabilis na sulyap sa isa't isa, walang salita na sinunggaban ni Tyr at Neil ang mga lalaking ito. Tinabayan ng maraming hiyawan, umalangaw-ngaw ang kaluskos ng banggaan sa koridor habang ang mag-asawa ay patay na patungo sa hagdan. Maraming tao ang lumitaw sa hagdanan. Lahat sila ay mga first class na manlalaban, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng suntok mula kina Tyr at Neil. Wala pang 1 minuto, nagawang pilitin ng dalawa mula sa ikatlong palapag hanggang sa unang palapag ng hotel.
Sa kalagitnaan, nakailang suntok si Neil, habang wala sa mga manlalaban ang nakalapit man lang sa damit ni Tyr. Naabutan nilang dalawa ang car park sa labas. Pagkasakay nila sa sedan, mabilis na tumakbo si Neil palabas ng hotel. Sa pamamagitan ng rearview mirror, napansin ni Tyr na mayroong hindi bababa sa daan-daang lalaki sa hotel. Marami sa kanila ang nilagyan ng baril. Umalangaw-ngaw ang putok ng baril mula sa kanilang likuran, ngunit nakaalis na sila ng hindi bababa sa ilang daang metro sa unahan. Ang mga bala ay hindi maaaring magdulot ng anumang banta sa kanila. Anong nangyayari? Tanong ni Tyr, medyo matigas ang ekspresyon ng mukha niya. Habang nagmamaneho, umiling si Neil. Hindi ko alam. Parehas siyang nalilito at hindi maintindihan kung ano ang sitwasyon. It was apparent that those men were sent by the Lund family of Devon province. But, why would they come for him and Tyr? Sabihin nating nabigo si Otis na kumbansihin ang iba pang mga pinuno ng pamilya Lund kagabi. Ang mga pinunong iyon ay hindi maaaring mabilis na nagpasya na makipagsanib puwersa sa pamilya Moore. At saka, umuwi lang si Otis mga bandang hating gabi kagabi. Walang sapat na oras para pag-usapan niya ang bagay na iyon sa iba pang mga pinuno ng pamilya. Kung ganoon, bakit biglang magpapadala ang pamilya Lund para patayin ang dalawa? May nangyari siguro. Taglit na hinimas ni Tyr ang kanyang temps. Hindi niya moari kung ano ang nangyayari. Habang nagtataka ang dalawa, biglang may tumunog mula sa kung saan. Agad na yumanig ng malakas ang kotseng minamaneho ni Neil. Isang balisang Neil ang humawak ng mahigpit sa manibela. Sa pagtapak sa accelerator, sumiksik siya sa maliit na puwang sa pagitan ng dalawang SUV na nasa harapan niya. Kabanata 673. Citywide Manhunt. Tatlong sasakyan ang humahabol sa sasakyan ni Tyr at Neil mula sa likuran. Sabay-sabay, ang ilang mga kotse ay pinalayas mula sa nakapalibot na off-road. Ang mga sasakyang ito ay ipinadala ng pamilya Lund, at ngayon ay humaharang sa kanila mula sa lahat ng panig. Natuntun na ang sasakyan natin. Kailangan nating maghanap ng malayong lugar at bumaba ng sasakyan. Sabi ni Tyr. Hindi tayo makatakas. Masyadong marami sila. Walang magawa si Neil. Ang kanyang husay sa pagmamaneho ay hindi masama, ngunit walang paraan para makatakas siya kapag sila ay hinahabol at naharang ng napakaraming sasakyan. Maya't maya ay napansin din niya ang mga bakas ng bala na dumadaan sa kanilang sasakyan. Ako na ang magdadrive, sabi ni Tyr. Okay. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Pagkatapos, tinanggal ni Neil ang kanyang safety belt at pumihit sa likurang upuan ng kotse. Siya ay kasing flexible ng isang unggoy. Within the same time it took Neil to flip over, napabalikwas din si Tyr papunta sa driver's seat. Taglit na nawala ng kontrol ang sasakyan, ngunit agad na hinawakan ni Tyr ang manibela pagkaupo niya. Ibinagsak niya ang paa niya sa accelerator. Isang sasakyan na nagtangkang hamarang sa kanila mula sa harapan ng kalsada ay pilit na kinatok ni Tyr. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang napakataas na antas ng kasanayan sa karera, para siyang sinapian ng Diyos ng karera. Sa bahaging ito ng kalsada, mayroong hindi bababa sa higit sa 30 sasakyan na sinusubukang harangan ang kanilang sasakyan. Nagawa ni Tyr na iwasan silang lahat gamit ang kanyang napakahusay na racing skills. Makalipas ang halos kalahating oras, pinaandar na niya ang sasakyan sa isang napakalayo na lugar. Nawala na ang mga humahabol sa kanila, naiwan ang mga sasakyan na nakabuntot sa kanila ng malayo. Pagkahinto pa lang ni Tyr ng sasakyan ay agad silang bumaba ni Neil. Sinusubaybayan nila itong sasakyan, maabutin nila tayo sa loob ng 10 minuto. Kailangan nating makaalis dito sa lalong madaling panahon, sabi ni Tyr. Matapos mag-isip, naglakad ang dalawang lalaki sa isang lugar ng mga abandonadong gusali sa harapan nila. Dahil sa paikot-ikot na paglalakad ng mahigit 10 kilometro, sa wakas ay nakarating sila sa medyo malayong dalampasigan. May isang bangin na may taas na 40 hanggang 50 metro sa unahan. Sa ilalim ng bangin ay ang dagat, at isang kinakalawang na inabandunang bangkang pangisda ang lumulutang sa dagat. May problema ba para tumalon ka sa bangin? Tanong ni Tyr sabay lingon kay Neil. No problem, sagot ni Neil. Kung gayon, ayos lang. Magtago tayo sa bangkang pangisda na iyon. Malabong mahanap ito ng mga tao ng pamilya Lund. Huminga ng malalim, tumalon ang dalawa mula sa 40 metrong bangin at bumulusok sa malamig na tubig dagat. Pagkatapos ay lumangoy sila hanggang sa abandonadong bangkang pangisda sa harap nila.
Makalipas ang ilang minuto, nakarating sina Tyr at Neil sa fishing boat. Pareho silang basang-basa hanggang buto. Sa malamig na panahon, ang pagiging basa ay hindi makapagtagal. Hingal na hingal ang dalawa, nakasandal sa deck ng bangka. Puno ng pagdududa ang kanilang mga mukha. Bakit naman gagawin ito ng pamilya Lund ng Devon Province? Hindi ko pa rin moari. Kung titignan ng mga lalaking iyon, para tayong mga mortal na kaaway. Ano kaha sila? Tulala si Tyr at the same time. Matagal na panahon na siyang naging kawawa gaya niya ngayon. Mukhang nagtatampo si Neil. Mas nasaktan siya kaysa kay Tyr. Pagkatapos ng lahat, si Otis Lane ay nagkaroon ng panghabang buhay na pagkakaibigan sa kanya. Kakakilala lang nila kagabi. Gayunpaman, ngayon, siya ay hinahabol ng pamilya Lund. Isa pa, si Otis lang ang nakakaalam kung saang hotel sila tumutuloy. Kaya naman, hinala ni Neil na sadyang ibinunyag ni Otis ang kanilang kinaroroonan at pagkatapos ay nagpadala ng taong pumatay sa kanila. Siguro matagal nang nagpasya ang pamilya Lund na pumanig sa pamilya Moore. So, simula pa lang ay pinaplano na nila tayong harapin. Ang puso ni Neil ay nanginginig ng matindi sa kalungkutan. Sa mismong sandaling ito, nakaramdam siya ng pagkawala. Hindi niya mararamdaman ang ganito kung nagpasya lang ang pamilya Lund na sumali sa kampo ng pamilya Moore. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na malamang na mangyari, at ang kanyang puso ay matagal nang inihanda para dito. Ngunit, hindi niya matanggap ang pagtataksil ni Otis. I'm going to find Otis and ask for his clarification, deklara ni Neil sabay kuha ng cellphone. Bagamat kakalubog pa lang nila ni Tyr sa tubig dagat, sa ngayon, lahat ng maayos na mga cellphone ay nilagyan ng malakas na waterproof na kakayahan. Habang lumalabas ang mga salita sa bibig niya, ay dial na sana ni Neil ang numero ng telepono ni Otis. Pero, hinawakan ni Tyr ang kamay ni Neil at sinabing, "Stop. Once you made that phone call, we will be placed. Magpahinga ka muna. I'll go inquire about the situation later." Bago natin malaman kung ano ang nangyayari dito, hindi tayo maaaring gumawa ng anumang walang ingat na galaw. Tutal, ang buong Devon Province ay pag-aari ng pamilya Lund, at dalawa lang tayo. Tama si Tyr. Ang kanilang kasalukuyang kalagayan ay masasabing naiipit sa yungib ng leon. Sa kabila ng kanilang napakahusay na lakas sa pakikipaglaban, hindi nila kayang labanan ang buong pamilya Lund ng sila lang. Pagkakalma, sumando si Neil sa kalawang na guardrail at bumantong hininga. Matagal na natahimik ang dalawa. Sa wakas, dahil na rin siguro sa pagod, nakatulog sila. Nanatili sina Tyr at Neil sa bangkang pangisda ng isang buong araw. Nang malapit na ang dilim, sinabihan ni Tyr si Neil na maghintay dito habang tumalon siya sa bangka at pumunta sa pampang. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari dito, at para magawa iyon, kailangan niyang kunin ang isang tao mula sa pamilya Lund. Nang bumalik si Tyr sa lungsod, napagtanto niyang nasa lahat ng dako ang mga tauhan ng pamilya Lund. Maging ang mga screen ng TV sa maraming mga parisukat ng lungsod ay nagpakita ng mga larawan ni Tyr at Neil, na sinamahan ng isang mensahe upang tugisin sila. Ilang sandali pa, para silang naging number 1 most wanted criminals. Talagang minaliit nila ang impluwensya ng pamilya Lund sa Devon Province. Ang pagpatay sa ikatlong pinuno ng pamilya ay hindi lamang nagpagalit sa mga miyembro ng pamilya Lund, maraming mga mamamayan ng Devon Province ang nagalit din. Ang mga miyembro ng pamilya Lund ay orihinal na mangingisda, gayon din ang marami sa mga lokal na residente. Noon, malaki ang ibinayad ng pamilya para harapin ang mga pirata sa dagat. Ang pagkakaroon ng tulong upang maalis ang mga pirata, ang pamilya ay lubos na minamahal ng mga lokal na mangingisda. Sa makatuwid, ngayong nilayo ng pamilya Lund na hulihin sina Tyr at Neil, maraming lokal na residente ang nagtutulungan kasama ang pamilya upang hanapin sila. Dahil dito, kahit na malakas si Tyr, nanganganib siyang makita anumang oras, lalo na ngayong nasa loob siya ng lungsod. Mula alas 8 ng gabi hanggang 1:00 ng umaga, nagawa ni Tyr na takasan ang hindi mabilang na mga pagtatangka na ipapatay siya. Sa wakas, pagkatapos dumaan sa hindi mabilang na mga pagsubok at paghihirap, sa wakas, naisip na niya ang sitwasyon. Nakahanap din si Tyr ng isang restaurant na kainan at tumulong sa paggawa ng takeaway order para kay Neil. Bandang alas 2 ng madaling araw, bumalik si Tyr sa kinakalawang na bangkang pangisda. Nakatingin si Neil sa mabituing kalangitan sa gabi, gayunpaman, nasa ibang lugar ang kanyang iniisip. Nang makarinig siya ng tunog mula sa gilid ay naalarma siya. Nang makitang si Tyr ang bisita, nakahinga siya ng maluwag. "Gutom ka?"
Kainin mo na, ani Tyr, sabay abot ng takeout na pagkain kay Neil. Kabanata 674. Master Lond. Marahil sa sobrang gutom, agad niyang sinimulan ang pagkain pagkatapos niyang matanggap ito. Nalaman mo ba? Tanong ni Neil, the savant, kay Tyr Summers na may laman ang bibig ng pagkain. Hindi sumagot si Tyr. Sa halip, sinabi niya, bakit hindi mo muna tapusin ang iyong pagkain? Natatakot akong mawalan ka ng gana kapag nalaman mo ang totoo. Kumunat ang noo ni Neil. Hindi siya makakakuha ng anumang mabuting balita. Parang, mabilis niyang nilunok ang huling subo. Maaari mo nang sabihin sa akin ngayon. Sabi ni Tyr, bago ako magsimula, gusto kong maging handa ka sa sasabihin ko sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Patay na si Otis Lane. Pinatay siya habang pauwi pagkatapos makipag-inuman sa atin. Itinuring tayo ng pamilya Lund na tayo ang may kasalanan. Dagdag pa, inamin ng bodyguard ni Otis na nakita niyang pinatay natin siya. The Lund family, they are out for blood, our blood. Otis is a well-respected figure, and we are now public enemies of Devon Province. Gulat na gulat si Neil at hindi mo ari ang kanyang narinig. Paano namatay si Otis? Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang pinakamalapit na kaibigan, ay patay na. Hindi ito nakakatawa, Tyr. Si Neil ay nasa pagtanggi sa pagkamatay ni Otis. Mas naniwala siyang pinagtaksilan sila ni Otis at nagpadala ng mga hitmen para ilabas sila sa halip na tanggapin na patay na ang kanyang matalik na kaibigan. You are a bright person, Neil. You would have realized it by now. You just choose not to believe it, ani Tyr. Naglakad siya patungo sa gilid ng kubyerta at bumaantong hininga na tumingin sa walang katapusang karagatan. Ito ay nagiging magulo. Kami ngayon ay mga mamamatay tao ng ikatlong in command ng pamilya Lund. Huwag nating pag-usapan ang hikayatin ng pamilya Lund na sumali sa ating layunin. Sa ngayon, lahat sila ay gustong patayin tayo. Huminga ng malalim si Neil at pumikit. Basang-basa ang gilid ng mga mata niya na para bang umiiyak. Maya-maya, sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan. Ito ay ang pamilya Moore. Sabi ni Neil na nagngangalit ng ngipin. Of course. What a dirty trick. Remarked Tyr. Ang bawat ebidensya ngayon ay tumuturo sa atin na nagkasala sa pagpatay sa Otis. Siguradong susundan tayo ng pamilya Lund. Xylo Moore. Naikuyom ni Neil ang kanyang kamao at pilit na sinuntok ang kubyerta. Isang malakas na suntok iyon at nasira ang kalawang na kubyerta. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Wala sa sarili si Neil. Sa takot at pagkabalisa, pinilit niyang panatilihing cool at alamin ang susunod nilang mga hakbang. Dapat na tayong umalis sa lalong madaling panahon. Sa pagkamatay ni Otis, sa palagay ko wala kang pag-aalinlangan na haharapin ko ang gulo sa aking paraan. Susubukan kong makuha ang ilan sa mga pinakamahusay na manlalaban mula sa Regal Palace dito. Nanatiling tahimik si Neil. Walang sabi-sabi, ito ang paraan niya para sabihin na pumayag siya sa desisyon ni Tyr. Sa sandaling ito, nakita ni Tyr ang isang kislap ng mga ilaw na papalapit sa kanila nang napakabilis mula sa mga bangin. They found us. He cursed and ran to the other end of the deck. Andito na ang pamilya Lund, umalis ka na. Habang sumisid sila sa tubig. Dumating ang ilang speedboat sa inabandunang bangkang pangisda makalipas ang ilang minuto. Isang dosenang matipunong lalaki, na may hawak na sandata, ang sumakay sa bangka para lamang mahanap ang basurang iniwan ni Tyr at Neil. Arg! Nanguna sa grupo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may isang set ng mga ginintoang ngipin, na angkop na pinangalan ng Goldtooth, ang ikawalong in command ng pamilya Lund at isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Otis. Siya ay higit na naapektuhan ng pagkamatay ni Otis at hindi makapaghintay na patayin pareho sina Tyr at Neil upang ipaghiganti ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Sa kwarto ng pamilya Lund kinabukasan, 10 upuan ang inilagay sa napakalaking bulwagan. May nakaupong 8 tao, mga pinuno ng pamilya Lund. Ang mga walang laman ay para kay Master Lund, ang pinuno ng pamilya, na hindi pa dumarating, at Otis, na patay na. Ang kapaligiran sa bulwagan ay isang nakakasuffocate na pangamba at amoy nikotina, habang ang lahat ay naninigarilyo. Lahat ng naruroon ay mga kagalang-galang na tao sa Cascades, sa lahat ay tunay na mga ginoo at mandirigma. Kahit na ang pamilya Lund ay hindi ang pinakamalakas sa timog, sila ang pinaka-nagkakaisa. Ang pagtutulungan at kompromiso sa pagitan ng 10 pinuno ay susi sa tagumpay ng pamilya Lund ngayon.
Gayunpaman, ang kanilang ikatlong in command ay natagpuang pinatay sa kanilang lugar. Nag-aalab ang paghihiganti sa mga puso ng lahat habang ang masamang kalooban ay mabilis na pumalit sa bulwagan. Nasaan ang mamamatay tao? May pumasok na tumulak ng wheelchair. Sa wheelchair ay nakaupo ang isang payat na matandang lalaki na puno ng puting buhok at tanned na kutis. Ang kanyang mga mata ay masigla at kumikinang habang nakatingin sa paligid. Mukha siyang nasa late 70s, pero sa totoo lang, 60 anyos pa lang siya. Ang paggugol ng halos lahat ng kanyang buhay sa dagat ay naging mas mabilis sa kanya kaysa sa iba. Siya si Master Lund, ang pinuno ng pamilya Lund ng Cascades. Guro. Tumayo ang lahat at binati si Master Lund. Maupo ka. Iginiya siya papunta sa upuan niya at tumingin sa paligid. Bakit hindi pa nahahanap ang pumatay? Si Zane Land, ang susunod na in command, ay nagmamadaling tumugon. Si Neil at Tyr ay lubhang mapanlinlang at ilang beses na iniiwasan ang aming mga pagtatangka sa paghahanap. Iyon ay sinabi, pinalakas namin ang aming mga tao sa larangan. Stop searching. Hindi mo sila makukuha. Kinawian ni Master Lund ang kanyang kamay at huminga ng malalim na para bang isang napakalaking desisyon ang ginawa niya. Ang ibang mga pinuno ay tumingin sa kanya, nagtataka. Malinaw, hindi sila sumang-ayon sa kanyang hatol. Master, hindi ba natin ipaghihiganti ang pagkamatay ni Otis? Hindi ito tama. Hahanapin natin sina Tyr at Neil at ibibigay sa kanila ang paghihirap na nararapat sa kanila. Kabanata 675. Ang pagbitay kay Dixon Watt. Nagdilim ang ekspresyon ni Master Lund. Sinabi ko bang hindi ko ipaghihiganti ang pagkamatay ni Otis? Pero, natahimik ang hall. Nagpatuloy si Master Lund, kung titingnan ito mula sa ibang perspektibo, ang pamilya Lund ay hindi kailanman nasangkot sa mga away at salungatan, ngunit hindi ibig sabihin na maupo tayo at sinasamantala. Namatay si Otis sa isang hindi makatarungang kamatayan. Ipaghihiganti natin siya. Ipasok mo siya. Sa utos ni Master Lund, dinala ng dalawang matipunong lalaki si Dixon Watt sa bulwagan. Lumuhod ka. Umungol ang lalaki sa likod niya. Ngunit si Dixon ay nakatayong matigas gaya ng dati, tumangging lumuhod. Lumuhod ka. May sumipa sa kanyang mga binti, ngunit tiniis niya ang sakit at nanatiling matatag na patayo. Pinapalakpakan ko ang iyong pagkatao, anak, ngunit hindi ito magliligtas sa iyo. Tumingin si Master Lund kay Dixon. 5 taong gulang pa lamang ang bata nang huli silang magkita. Noon, napanatili pa rin ng Cannington Mansion at ng pamilyang Lund ang isang magiliw na relasyon. Gayunpaman, ang lahat ng natitirang mabuting kalooban para sa kabilang panig ay nasira na ngayon sa pagkamatay ni Otis Lane. Ang pangatlong in command ng pamilya Lund ay pinatay ni Tyr at Neil. Master Lund, ikaw ay isang nalilito at disoriented na matandang lalaki. Hindi mo ba nakikita na ito ay isang bitag, isang kahindek-hindek na balak upang linlangin ang pamilya Lund? Ang bulwagan ay sumabog sa isang hanay ng mga ingay habang ang lahat ay tumingin kay Dixon na may galit sa kanilang mga mata. Lahat sila ay mas matanda kay Dixon, at siya bilang isang bilanggo, naglakas loob siyang kastiguhin si Master Lund sa publiko. Sabi nga, walang pinagbago ang outburst niya. Outrageous. Ito ay hindi ang iyong lugar upang hatulan ng Master. Napaungol si Goldtooth. Sa galit na umabot sa kanyang pangangatwiran, gusto niyang hindi lang patayin si Dixon kundi lahat ng nasa Cannington Mansion. Nakaupo sa kanyang wheelchair, same time na nagtanong si Master Lund, anak, sino pa ang nakapatay kay Otis noon? Sachin. Sagot ni Dixon. Agad na tumahimik ang bulwagan habang ang lahat ay nakatingin kay Dixon na amusedly. Naramdaman na medyo mali ang mga bagay, mabilis na idinagdag ni Dixon, o isang tao mula sa pamilyang Moore. Ang ibig mo bang sabihin ay si Xylo Moore ang may gawa nito? Tanong ni Zane Lund. Nagkataon lang, nandito siya ngayon sa Cascades. Sumagot si Dixon, siya iyon, walang duda. Sigurado akong pinatay niya si Otis at kahit papaano ay nagawa niyang sisihin kina Tyr at Neil. May ebidensya ka ba? Tanong ni Master Lund. Wala, mataray na sagot ni Dixon. Nakatayo sa posisyon ni Dixon at ng kanyang mga kaalyado, malaki ang posibilidad na pinatay ng pamilya Moore si Otis at inilipat ang sisihin kina Tyr at Neil. Para sa pamilya Moore, may motibo para pumatay. Sa pamamagitan nito, puputulan ng pamilya Lund ang kanilang ugnayan sa Cannington Mansion at makikipagsanib puwersa sa pamilya Moore. Gayunpaman, mayroong dalawang panig sa isang barya.
Tiyak na sasabihin ng pamilya Moore na pinatay ni Tyr si Otis at pagkatapos ay sinisisi sila. Para sa mga Lons, na natigil sa gitna, magkabilang panig ay pantay na nagkasala sa paggawa ng krimen. Gayunpaman, sa ngayon, karamihan sa mga ebidensya ay nagtuturo kay Tyr at Neil na pumatay kay Otis. Iyon ang dahilan kung bakit kumilos ang pamilya Lund at nahuli si Dixon habang hinahanap sina Tyr at Neil. How dare you simply blame others when you possess no evidence at all? Isang matatag at makapangyarihang boses ang umalangaw-ngaw. Pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng suit, kasunod si Oster Moore at isang 2 metrong matangkad na lalaki na may masamang tingin. Ang lalaking nakasuot ay si Xylo Moore. Tulad ng para sa malaking tao, siya ay si Yoro, isa sa 4 na Vajra ng pamilya Moore. Pagbati, pumasok si Xylo sa hall at binati si Master Lund. Maupo ka. Agad na inilagay ang 3 upuan na nakahanda para sa mga bisita. Mika ni Xylo pagkaupo. Kami ay labis na ikinalulungkot para sa iyong pagkawala. Ang mga mamamatay tao ay dapat managot. Kung kailangan mo ng anumang tulong, mangyaring, ipaalam sa amin. Kung mayroong anumang bagay na maitutulong ng pamilya Moore, gagawin namin ito. Namula ang mukha ni Dixon. Top spelling nonsense Xylo Moore. You killed Otis. Tumayo si Oster at agad na lumapit kay Dixon. Tinampal niya ito sa mukha. Tumahimik ka kung wala kang ebidensya. Oster Moore. Mamatay ka and your pamilya. Sumpa ni Dixon. Kumunat ang noo ni Oster at agad na pinulupot ng mahigpit ang mga daliri kay Dixon. Papatayin kita. Pitawan mo ako duwag. Let us fight one-on-one. Dixon replied through gritted teeth. Ang pangalan ni Oster ay nakasulat din sa journal ni Dixon. Hindi siya nagbibiro noong gusto niyang labanan si Oster. Gayunpaman, hindi interesado si Oster. Hindi ka karapat-dapat. Kaninong anak ka para? Hindi napigilan ni Dixon ang pagbubuga ng kabastusan. Sa sandaling iyon, iniutos ni Master Lund, ipapapatay si Dixon Watt bukas ng tanghali. Hindi ako naniniwalang uupo si Tyr at Neil at panoorin siyang mamatay. Nagulat si Dixon sa narinig na utos ni Master Lund. Hindi niya inaasahan na gagamitin iyon ni Master Lund bilang paraan para pilitin si Tyr at Neil na ihayag ang kanilang mga sarili. Kung tutuusin, hindi nila hahayaang mamatay si Dixon. Isa itong bitag, naghihintay sa pagdating ni Tyr at Neil. Wala siyang takot sa kamatayan, ngunit labis na naiinis si Dixon sa pagkana ni Master Lund. Walang alam. Master Lund, I am so disappointed in you. Tinong mag-aakala na ang isang kagalang-galang na tao na tulad mo ay gagawa ng ganitong karumaldumal na taktika. Si Dixon ay nilabas lahat. Siya ay napakapurol at walang pakialam sa damdamin ng iba. Nakasimangot ng malalim, alam ni Master Lund na ang kanyang mga taktika ay sisira sa kanyang reputasyon at time niyang pinanatili. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ito ang tanging paraan para pilitin si Tyr at Neil na ihayag ang kanilang mga sarili. Paalisin mo siya dito. Ang natitira ay hindi makayanan ang patuloy na paghagupit ni Dixon at pinalabas siya ng bulwagan. Kabanata 676. Restricted Entry. Matapos ihatid si Dixon Watt palabas, tumayo si Xylo Moore at nagsalita, Master Lund, tiyak na magpapadala ang Canentine Mansion ng West Suez ng Liberation Team para iligtas si Dixon Watt kung ipapapatay mo siya sa publiko bukas. Kailangan mo ba ng anumang tulong mula sa Moore pamilya? Sumagot si Master Lund, salamat sa iyong alok, Mr. Moore, ngunit ito ang aming kerahan. Walang ibang makakagawa ng kahit anong gusto nila. Siyempre naman. Hindi na masyadong nagsalita si Xylo pagkatapos. Kung gayon, ano ang intensyon ng pamilya Lund para sa paparating na labanan, Master Lund? Dumating si Xylo sa Cascades upang hikayatin ang pamilya Lund na makipagsanib puwersa sa pamilya Moore at Sachin Hall. Dahil narito siya, gusto niyang malaman ang paninindigan ng pamilya Lund. Let me straight out Otis's murder, and then we will talk. How about it? Sabi ni Master Lund. Siyempre. Nakipagkamay si Xylo kay Master Lund at sinabing, maghihintay ako sa iyong magandang balita, Master Lund. Tumango si Master Lund. Bilang isang panauhin dito, Mr. Moore, patawarin mo sana kami kung hindi kami nakarating sa bahagi ng isang welcoming host. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay medyo wala sa kontrol dito. Siyempre hindi. Master Lund, huwag kang mag-alala. Nagmamadaling sagot ni Xylo. Kapag patay na ang mamamatay tao, uminom tayo. Maghihintay ako.
Ito ay isang maikling palitan, at hindi tahasang sinabi ni Master Lund ang kanyang intensyon na makipagsanib puwersa sa pamilya Moore, ngunit ito lang ang kailangan upang ipakita ang kanyang paninindigan. Isang malungkot na buwan ang nakasabit sa kalangitan sa gabi habang ang isang ulap ay lumutang sa mismong harapan nito, na humaharang dito sa kanyang paningin. Nasa isang abandonadong gusali sina Tyr Summers at si Neil, ang savant. Nagkaroon sila ng pagkakataong umalis sa Cascades ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, walang makakapigil kay Tyr kung gusto niyang umalis. Gayunpaman, pinili nilang manatili sa likod ng mga linya ng kaaway. Hindi lang dahil kailangan pa nilang hikayatin ang pamilya Lund na magsanib puwersa, ngunit ang paghuli kay Dixon ay isang malaking dahilan kung bakit sila nanatili. Bukas ng tanghali ay execute ng pamilya Lund si Dixon. Alam ni Tyr ang katotohanan at sa totoo lang ay nabigla siya nang malaman na si Dixon ay talagang sumuway sa mga utos ni Demi-Watt at palihim na pumunta sa Cascades. Sa lahat ng maaaring mangyari, siya ang nahuli sa halip. Anong ginawa niya? Pinato ni Tyr ng suntok ang mga dingding ng gusali. Sila ngayon ay nasa isang seryosong suliranin, lahat kay Dixon. Hindi siya makatayo at panoorin si Dixon na mamatay. Siya ang tagapagmana ng Cannington Mansion at ang magiging manugang ni Carson York. Nakontak ko na si Master. Sinabi ni Neil, sinabi niya sa amin na iwanan si Dixon sa kanyang sariling mga aparato at sinabi sa akin na karapat-dapat siya. Sa mapupungay niyang mga mata, mukhang miserable si Neil. Hindi siya makatulog nitong mga nakaraang araw. Hindi niya sinasadya. Tyr chuckled. Demi was probably on his wits end over there. Ipinagpatuloy niya, ang aking mga tauhan ay dapat napapasok sa bansa ngayong gabi at darating sa Cascades bandang umaga. Sa kabilang panig ng pamilya Lund, hindi na natin mailalabas ang alamat. Titig na titig si Neil sa buwan at tumango. Gusto kong ipaghiganti si Otis. Sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Siyempre. Pipiliin natin ang pamilya Lund at sa kalipuli ng pamilya Moore sa labanan. Sigurado akong napatay ng pamilya Moore si Otis. Tungkol naman sa pagkakasangkot ng pamilya Lund, hindi ako masyadong sigurado, ani Tyr. Sa tingin ko ay hindi posible iyon. Ang 10 kills ng pamilya Lund ay kilala sa kanilang malapit na ugnayan at pagkakamag-anak. Hindi nila sasaktan ang kanilang mga kasama, sagot ni Neil. Marahil ang lahat ng ito ay para sa isang palabas, halos imposible na malaman kung ano ang aktwal na iniisip ng isang tao, sabi ni Tyr na natatawa. Tiningnan siya ni Neil ng seryoso. Noon pa man ay naririnig ko na ang malapit na relasyon ng 5 hari at ng 18 general ng Regal Palace. Alam mo ba kung ano ang iniisip nila, Tyr? Natahimik si Tyr. Wala siyang paraan para malaman kung ano ang nasa isip ng kanyang mga kasama. Nagtiwala siya sa kanila ng walang kondisyon batay sa kanyang intuition, at iyon na iyon. Gayunpaman, maaaring magbago ang isang tao dahil walang sino man ang inosente doon. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Tyr. Tinagot niya ang tawag. Magsalita ka. Tumawag si Juan Yates. Siya ay inatasang magtipon ng ilan sa pinakamahuhusay na mandirigma ng Regal Palace at ipadala sila sa Celestial Empire sa ilalim ng utos ni Tyr. Maliban doon, si Ash ay kinontak din ni Tyr para magpakita dahil hindi naman siya masyadong malayo sa kinaroroonan nila. Iyon ay higit pa sa sapat upang harapin ang pamilya Lund. Gayunpaman, kumunot ang noo ni Tyr matapos marinig ang sagot ni Juan. Chief, we are restricted entry and denied boarding. Sandali, anong nangyayari? Kami ay minarkahan ng isang tao sa Celestial Empire, marahil isang tao mula sa mga autoridad, at hindi maaaring pumunta sa pamamagitan ng legal na paraan. Ang tanging paraan ay ang pumasok sa pamamagitan ng mga patagong pamamaraan. Gaano katagal ito? Tanong ni Tyr. Parang may na-realize siya. Hindi bababa sa 3 araw sa kung nasaan ka ngayon. No, that is too late, Tyr said. Stay put and wait for my orders. Naiintindihan ko, Chief. Matapos tapusin ang tawag, muling tumawag si Tyr na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Agad na sinagot ang tawag at maririnig ang isang string ng Japanese na nagmumula sa kabilang linya. Chief, medyo may problema tayo sa airport ngayon. Tinanggihang sumakay. Napangiti si Tyr ng mapait. Ash, hindi mo na kailangang sumama. Hindi ka makakasakay sa anumang flight papuntang Celestial Empire. Anong nangyayari, Chief? No more questions. Umuwi ka na lang at maghintay ng updates mula sa akin. Matapos tapusin ang tawag na ito, nag-dial si Tyr ng isa pang numero pagkatapos ng maikling pag-iisip.
Alam kong tatawagan mo ako, sabi ng isang malalim at nangingibabaw na boses. Bakit mo pinaghihigpitan ang pagpasok sa aking mga tao, Green Dragon? Hindi pa nagsisimula ang laban. Kabanata 677. Hindi mo ginagawa ang panuntunan. Tumawa si Green Dragon. Nagtataka ako kung bakit ka nagtatanong na alam mo ang sagot. Ang timog ay nasa ilalim ng aking jurisdiksyon, at hindi ako papayag na sirain mo ang lahat sa pamamagitan ng pagdadala ng mga reinforcement, kung saan lumalabag ka rin sa mga patakaran. Well, rules are meant to be broken. Bago pa matapos ni Tyr Summers ang kanyang pangungusap, naputol ang Green Dragon. Tama. Maaaring baguhin ang mga patakaran ngunit hindi sa iyo. Ano? Nilinaw ng Green Dragon ang kanyang intensyon. Ang pagkilos ni Tyr sa pagdadala ng mga reinforcement ay makakagambala sa natural na pagkakasunod-sunod ng mga bagay, na hindi kailanman papayagan ng Green Dragon. I have to say I am very considerate. Imbes na ma-stranded ang mga tao mo dito, sinigurado kung hindi sila makakaalis sa kanilang mga bansa noong una. See? That saved them the trouble of making a trip here all for nothing. Nagpupumilit na pigilan ang kanyang udyok na gamitin ang bawat kalapastanganan na alam ng tao sa Green Dragon, sa halip ay ngumisi si Tyr. Mapapahamak ako kung hindi ako nagpapasalamat sa iyong pagsasaalang-alang. Inend niya agad ang tawag. Gusto na niyang basagin ang kanyang cellphone. Huwag kang masyadong magalit, lahat ito ay inaasahan, sabi ni Neil, ang savant. Huwag maliitin ang mga kakayahan at impluensya ng Six Doors. Sa papel, sila ang mga awtoridad, ngunit sa katunayan, sila ay nasa paligid ng komunidad ng martial arts nang hindi bababa sa ilang daang taon. Maging ang maharlikang pamilya ay nag-iingat sa kanila. Huwag kailanman, lalampas sa kanilang linya. Ang royal family na binanggit ni Neil ay ang mga super gentries na matatagpuan sa Imperial Capital City. Magkasama, binubuo nila ang dulo ng pyramid ng lahat ng mga gentries sa Celestial Empire. Gayunpaman, nasa ilalim pa rin sila ng jurisdiction ng The Six Doors, na isang patunay ng kakayahan ng organisasyon. Kahit na dumating ang aking mga tao, hindi sila darating dito sa oras. Nagpapadala ba ng tulong ang Canentine Mansion? Tanong ni Tyr. Paulit-ulit na sinasabi ni Master na wala siyang pakialam sa buhay ni Dixon, pero alam nating lahat na gawa lang iyon. Maghintay tayo, sabi ni Tyr. Tamad na iniunat niya ang kanyang katawan, nagpatuloy siya, darating ang reinforcements ng Canentine Mansion bukas ng tanghali. Doon natin sila sasalubungin. I suppose the battle has started early than we expected. Pagkatapos ay tinawagan niya sina Jermaine Leonard at Max Cheever at inutusan silang pumunta sa Cascades bago magbukang liwayway. Si Dixon Watt at Tyr ay, sa pinakamahusay, ay magkakilala, ngunit hindi niya maaaring iwan si Dixon sa kanyang sariling mga aparato kasama si Connie York sa equation. Bukod dito, ang Canentine Mansion ay nasa kanilang panig. Kung ano man iyon, kinailangan ni Tyr na iligtas si Dixon mula sa pagbitay bukas. Nagpalipis sila ng gabi sa abandonadong gusali. Pagsapit ng madaling araw kinabukasan, nakahanda na sila. Alas 8, nakatanggap ng tawag si Neil mula kay Ferris, ang mastermind. Si Ferris ay isa sa 6 aces ng Wat Farmiley, at kasama si Herod, ang pilosopo, dumating sila sa Cascades kasama ang 12 ng pinakamahuhusay na manlalaban ng Canentine Mansion sa kanilang daan upang makilala si Neil. Tulad ng inaasahan, si Demi, sa kanyang retorika tungkol kay Dixon, ay talagang ang pinakabalisa sa lahat. Kitang-kita na pinadala niya ang kanyang mga tao upang iligtas si Dixon. Sa kabilang banda, sina Jermaine at Max, pagkatapos na matanggap ang tawag sa telepono ni Tyr, ay agad na umalis patungo sa Cascades. Alas 10 ng umaga, nagtipon si Ferris at ang kanyang mga tropa kasama sina Tyr at Neil. Pagkatapos ay dumating si Jermaine at hindi bababa sa 200 ng miyembro ng Wolf's Den. Dagdag pa, ayon kay Ferris, nagpadala rin ang Canentine Mansion ng isang malaking grupo ng mga mandirigma sa Cascades. Handa silang makipaglaban ng todo laban sa pamilya Lund kung talagang mapatay si Dixon. Biglang naramdaman ni Tyr na hindi muna sila dapat pumunta sa Cascades. Tila sa kanya na sila ay nakuha sa isang malaking gulo nang walang anumang nakuha. Nagrente sila ng hindi bababa sa 12 ng mga kotse, patungo sa lugar ng pagbitay mula sa iba't ibang direksyon. On their way there, magkatabi sina Tyr at Jermaine. Tahimik na tumingin sa labas ng bintana si Tyr sa tanawin sa labas. Chief,
Si Juan ba ay hindi pinapasok ng 6 doors? Tanong ni Jermaine. Oo, sabi ni Tyr. Pinamaliit ko ang 6 doors ang kanilang kapangyarihan. Sa palagay ko ang bawat lugar ay may sariling hindi sinasabing mga tuntunin at regulasyon na hindi basta-basta sinisira ng sinuman. Tama. At saka, ang komunidad ng martial arts ng Celestial Empire ay palaging pinakadakila sa mundo. Ang nakikita natin ay ang timog lamang. Sa totoo lang, inaabangan ko ang mas malaki at mas magandang hilaga o marahil ang Imperial Capital City. Bakit ka ba excited? This is not your turf. Ngumiti si Tyr. Hindi, I came from Celestial Empire. Dito ang pinagmulan ko, sagot ni Jermaine. Chief, gusto kong manatili dito at manatili sa tabi mo. Kapag umalis ka papuntang hilaga, kakailanganin mo ng tutulong sa iyo. Makikita natin pagdating ng panahon. Sa ngayon, ang focus ko ay sa pamilya Lund. Gosh, nakakainis sila. Napasapaw si Tyr sa noo. Hindi niya inaasahan ang ganitong takbo ng mga pangyayari. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi na sana siya dumating. So, sino ang pumatay kay Otis Lane? Tanong ni Jermaine. Who knows? Tyr shrugged. Sasabihin ko ang pamilya Moore, ngunit wala kaming ebidensya. Hindi naman mahalaga kahit papano. Ang pamilya Lund ay wala na sa kanilang isipan. Hindi mo ba sinubukang maghanap ng ebidensya? Umiling si Tyr. Walang kabuluhan. Kung sino man ang gumawa nito ay hinding-hindi mag-iiwan ng anumang pahiwatig. Ito ay naisakatuparan ng walang kamali-mali. Paano ang GPE? Naisip mo na bang gamitin ang kanilang kadalubhasaan? Hinaplos ni Jermaine ang baba at nagtanong. GPE. Nanginginig si Tyr. Ayaw niyang maalala ang kasuklam-suklam na organisasyong iyon. Na-trauma siya. Ang GPE ay maaaring ang pinakadakilang organisasyon ng katalinuhan sa mundo, ngunit ang kanilang mga presyo ay labis-labis. Na, kalimutan mo na ito. Nagmura si Tyr. Ito ay hindi isang bagay ng pera ngunit pagmamataas. Hindi siya papayag na maskam ng GPE muli ng kanilang mga mapangahas na bayarin. Biglang tumunog ang cellphone ni Tyr. Ito ay isang hindi kilalang numero. Agad na sinagot ni Tyr ang tawag. Sino ang nagsasalita? Kabanata 678. Bakal na katibayan. Mula sa kabilang dulo ng linya ay dumating ang isang robotic voice. Obviously, dumaan ito sa voice changer. Tanggapin mo ang hiling ko para sa isang sorpresa. Sino ka? Anong gusto mo? Kumunat ang noo ni Tyr Summers. Tanggapin mo ang hiling ko para sa isang sorpresa. Kung sino man ang paulit-ulit sa parehong pangungusap, medyo naging masama ang kapaligiran sa sasakyan. Ano ang nangyayari, Chief? Tumingin si Jermaine Leonard kay Tyr, nalilito. Hindi ko alam. Pinuksan ni Tyr ang kanyang messenger app at may nakita nga siyang message request. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang accept button. Isang video ang ipinadala, na sinundan ng isang ngiting emoji. Ano sa lupa? Tinapik ni Tyr ang video at natigilan nang magsimula itong tumugtog. Nang mapansin ang kakaibang ekspresyon ni Tyr, lumapit si Jermaine para mas makitang mabuti at naiwan ding nabigla. Ano yan? Stop talking? Keep watching. Naramdaman ni Tyr ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso habang nakatitig sa maliit na 6 na pulgadang screen ng kanyang cellphone. Anong nangyayari sa likod? Si Max Cheever, na nasa driver seat, ay hindi maintindihan kung bakit sina Tyr at Jermaine ay nanunood sa telepono ng buong pananabik. Chief, hindi ito ang tamang oras para manood ng sine. Eyes on the road, pakli ni Tyr. Mabilis niyang ibinalik ang atensyon sa nagpe-play na video. Isang itim na kotse ang humaharurot sa isang madilim na kalye. Pagdating nito sa isang intersection, may biglang sumulpot na minivan at huminto sa tapat ng itim na kotse. Lumabas ang isang lalaki sa kotse at aalamin sana ang nangyari nang may tumalon na lalaki mula sa minivan. Nakasuot siya ng buong itim at may hawak na hindi kilalang bagay na kumikinang sa mahinang gintong liwanag. Sino ang gumagamit ng sandata na ito ngayon? Nagulat si Jermaine nang makilala niya ang sandata. Ito ay isang gintong mace tulad ng mga nakita sa mga lumang pelikula. Bago pa mailabas ng isa pang lalaki ang kanyang baril, gumalaw ang itim na figure at sinaksak siya gamit ang kanyang gintong mace. Papabilis na sana ang driver pero ang itim na figure ay nagpadala ng kanyang mace diretso sa windshield ng kotse at palabas mula sa kabilang bahagi ng ulo ng driver, na agad na tumago sa kanyang ulo. Natakot ang ibang bodyguard na nakaupo sa sasakyan.
Tumalo ng isang lalaki mula sa kotse at nagpaputok ng 3 putok mula sa pistol na hawak niya sa kanyang kamay sa itim na Figure. Siya si Otis Lane, at ang eksaktong video na ito ay nagpakita kung paano siya namatay sa nakamamatay na gabing iyon. Tumayo siya ng hindi hihigit sa 5 metro ang layo mula sa itim na Figure. Gayunpaman, ang itim na Figure ay madaling makaiwas sa unang 2 bala kahit nasa ganoong kalayuan. Tiyak na hindi ito swerte dahil napansin niya ang trajectory ng mga bala bago mabilis na iwasan ang mga ito. Tulad ng kung paano naiwasan ni Sachin Taylor ang mga bala ng sniper mula 20 metro ang layo, diretso sa labas ng mga pelikula. Kaya mo ba yan, Chief? Kusang tanong ni Jermaine. Sagot ni Tyr, I can grab the bullets. Pagkatapos ay dumating ang pinakamasamang eksena sa buong video. Habang nagpaputok si Otis ng kanyang ikatlong putok, at ang itim na Figure, sa halip na umiwas, ay itinaas ang kanyang mace. Isang malakas na tunog ng mga metal na nagbabanggaan ang narinig habang ang mace ay tumama sa bala ng may matinding kawastuhan. Tumilapon ang bala at tumagos mismo sa pagitan ng mga kilay ni Otis, at agad itong bumagsak sa lupa. Kakaiba siya, Chief. Parang hindi ako ang kapareha niya. Kilala mo ba siya? Tanong ni Jermaine na nanlalaki ang mata. Ostermore? Ang Southern Emperor, maikling sagot ni Tyr. Isang kababalaghan ng pamilya Moore at ang pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon sa Timog. Bigla namang humagalpak ng tawa sina Tyr at Jermaine. Hindi nila inaasahan na matatanggap ang video na ito, lalo na sa isang napakahalagang sandali. Ito ang perpektong katibayan, nagre-record ng pagpatay kay Otis ni Oster. Sino ka? Agad namang nag-text si Tyr pero hinarang ng nagpadala. Sino ang taong iyon? Bakit niya tinulungan si Tyr? Paano niya nakuha ang video ng pagpatay ni Oster kay Otis? Pwede bang GPE? Feeling ko sila lang ang may kakayahang gumawa ng mga ganyang video, tanong ni Jermaine. Umiling si Tyr. Sa tingin mo posible ba? Hindi, syempre hindi. They are in the business for the money. How could they have sent us the video for free? Hindi alam ni Tyr kung sino ang misteryosong Good Samaritan. Dahil ayaw malaman ng tao, walang paraan na matunten ni Tyr ang pinagmulan. Nagpapasalamat sa hindi kilalang estranghero sa kanyang puso, sinabi ni Tyr, sa tamang panahon. Nawala lahat ng alalahanin niya. Ito ay isang roller coaster ng mga kaganapan, sigurado. Ang pamilyang Lund ay hindi kailanman makikipagsanib puwersa sa pamilyang Moore, at ang buhay ni Zylo at Oster Moore ay naging isang malaking hindi kilala sa pagbubunyag. Agad naman itong pinasa ni Tyr kay Neil. Nanginginig ang buong katawan ni Neil habang pinagmamasdan ito. Ang pamilyang Moore iyon. Oster Moore. Kabanata 679. Ang pagbitay. Nabasag ni Neil, the Savant, ang kanyang kamao sa pintuan ng kotse sa tabi niya, na ikinagulat ni Ferris, ang mastermind. Anong nangyayari? Si Ferris ay isang lalaking mahaba ang buhok, maliit ang katawan, at maputlang mukha. Kamukha niya ang mga multo sa isang tipikal na horror movie. Nahanap na ang pumatay kay Otis. Si Oster Moore iyon. Sabi ni Neil sabay abot ng cellphone niya kay Ferris. Ang paglipat ni Ferris mula sa pagkagulat tungo sa kagalakan ay tumagal lamang ng 5 segundo. Bakal na ebidensya. Sino nagpadala? Sinabi ni Tyr na ito ay isang misteryosong tao na hindi ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Curious ako kung sino ang pwedeng nag-record ang video. Kung sino man iyon, magandang balita ito para sa atin. Tumango si Neil at muling naikuyom ang kanyang mga kamao. Ako, kung may pagkakataon ako papatayin kita, Ostermore. Ang lugar ng pagpatay ng pamilya Lund ay makasaysayang nakalaan para sa kapitan ng mga pirata. Ilang taon na ang nakalilipas, ang mga tao ng Cascade ay nakipaglaban ng matagal at mahigpit laban sa mga pirata na nananalasa sa kanilang mga dagat at sa wakas ay inalis sila. Sa buong taon, nakita sa lugar ng pagpatay ang pagpugot ng ulo ng hindi bababa sa 200 mga kapitan ng barkong pirata. Para kay Dixon Watt na mapatay sa mismong site ay ipinakita kung gaano nasaran ang pamilya Lund sa pagkamatay ni Otis. Sa isang 10 metrong taas na plataporma ay nakatayo ang Verdugo na may napakalaking talam sa kanyang mga kamay. Sa likuran niya ay nakatayo ang mga nangungunang mandirigma ng pamilya Lund. Sa ibaba ay nakatayo ang hindi bababa sa 100 manunood na may parehong dami ng mga manlalaban na nakakalat sa paligid. Nandoon ang lahat, kasama ang 10 kills ng pamilya Lund, Zylo, at Oster Moore ng pamilya Moore. Siyempre, ang pagbitay kay Dixon ay isang tukana lamang para akitin sina Tyr at Neil.
Pagsapit ng tanghali, ang langit ay naging madilim na kulay abo at nagsimulang umulan. Sa ilalim ng escort, si Dixon ay itinulak pataas sa plataporma. Habang ang mga tao sa ibaba ay umuungal, putulin ang kanyang ulo. Putulin ang kanyang ulo. Malakas ang emosyon dahil gusto ng lahat sa site na patayin si Dixon. Hindi siya natakot kahit na ang kamatayan ay gumagapang. Sa halip, nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang. Marami pa ring pangalan ng mga tao ang naitala sa kanyang journal na hindi pa niya hinahamon. Sa maagang pagkamatay ng kanyang ama, siya lamang ang apo sa kanyang lolo. Ngayon, kailangan niyang pagdaanan muli ang sakit na mawalan ng mas batang mahal sa buhay. Hindi lang iyon, hindi pa niya naabot ang kanyang ambisyon na maging pinakamahusay na manlalaban sa komunidad ng martial arts. Sayang naman. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naisip niya ang babaeng ikakasal sa isang arranged marriage. Si Connie York ay bumalik sa Riverdale Province. Maaaring hindi niya alam na nahuli si Dixon. Kung ginawa niya, pupunta ba siya para sa kanya? Kung mabubuhay ako para makita ang isa pang araw, gagawin kitang akin. Nagbago ang mga ideya at opinyon ng malapit ng mamatay ang isang tao. Dati, ang pagtugis niya kay Connie ay nagmula sa utos ng kanyang lolo. Gayunpaman, iba ang iniisip niya ngayon. Si Connie ay nasa isip niya, at napagtanto niya na maaaring nagkaroon talaga siya ng damdamin para sa kanya. Si Dixon ay nasa taas na ngayon sa entablado, habang ang mga tao sa ibaba ay nagtaas ng kanilang mga kamay at umawit para sa kanyang pagpugot ng ulo. Lumuhod ka. Tinipan ng bodyguard ang kanyang mga tuhod. Hindi ka karapat-dapat para sa akin na lumuhod. Isang tunay na miyembro ng pamilyang Watt, hindi nagpatinag si Dixon. Sumimangot ang bodyguard at patuloy na sinipa ang mga tuhod ni Dixon. Nako, kahit gaano siya tumanggi, ang kanyang katawan sa wakas ay bumigay sa ilalim ng patuloy na presyon. Itinaas ni Dixon ang ulo at tumingin kay Master Lond. Ikaw hanggal na Pyle, matandang di alam. Malaya pa ring lumalakad ang mga aktwal na mamamatay tao doon. Pagsisisihan mo ang iyong mga aksyon. Hindi nabigla si Master Lond sa panunumbat ni Dixon. Nagalit ang iba, pati si Zylo, na mukhang hindi mapakali. Napakatapang mo, patayin mo siya. Tumingin si Zane Lond sa kanyang relo. Tanghali na noon. Mamaling kay Master Lond, sinabi niya, kapatid, ito ay oras na. Tumango si Master Lond ngunit pinigilan ang pag-utos na patayin si Dixon. Alam ng lahat na hinihintay niyang dumating si Natir at Neil. Gayunpaman, nasaan sila? Hindi lang iyon, ngunit walang dumating mula sa Canentine Mansion. Naging malubha ang sitwasyon. Imposible. Alam ng lahat sa timog na si Dixon ang nag-iisang apo ni Demi Watt. Bakit hindi niya ipinadala ang kanyang mga tao upang iligtas si Dixon? Guro, dumating na ang oras, sabi ni Goldtooth. Siya ang pinakamalapit kay Otis at gusto niyang makita ang pagkamatay ni Dixon sa lalong madaling panahon. Ilang minuto na lang. Tinitigan ni Master Lond si Goldtooth. Tanghali na ngunit wala pa ring nagpapakita na tear sa kanyang mga tao. Sa kalaunan, naubusan ng pasensya si Master Lond. Isang grupo ng mga duwag. Tinipat niya ang tagiliran ng wheelchair at umuungal. Alisin ang ulo niya. Hinubad ng Verdugo ang kanyang talim. Ikaw na matandang walang alam, Master Lond. Babalik ako sa loob ng 20 taon bilang isang mas malakas na tao. Kabanata 680. Putulin ang kanyang ulo. Talagang natakot si Dixon Watt. Sino ang hindi kapag ang kamatayan ay nalalapit? Ito ay kung paano niya nais na palayain ang kanyang takot at pagkabigo. Bilang tagapagmana ng Canentine Mansion, mamamatay siya nang nakataas ang ulo. Putulin ang kanyang ulo. Tinutuya ni Dixon, ang ilan sa 10 kills ng pamilyang Lond ay nagpupumilit na pigilan ang kanilang galit at hiniling ang kanyang agarang pagpatay. Hindi lamang sila, ang iba pang mga mandirigman ng pamilya Lond ay may parehong opinyon din. Tumagundong sa buong arena ang mga tawag para sa kanyang kamatayan na parabang isa itong pagpatay sa pinakamalaking kaaway ng pamilya Lond. Sa totoo lang, medyo malas si Dixon dito. Siya ay dumating upang hamanin si Louis Lond sa isang labanan ngunit sa halip ay nahuli sa kanyang lubos na kalituhan. Kung tutuusin, walang kinalaman sa kanya ang pagkamatay ni Otis Lane. Itinaas ng Verdugo ang kanyang talim at itinutok sa leeg ni Dixon. Babalik ako sa loob ng 20 taon. Nakaramdam ng sama ng loob si Dixon sa kanyang kapalaran, ngunit sa pagdating ng kamatayan, walang paraan para makatakas siya. Sa huling ngiti, ipinikit niya ang kanyang mga mata.
Isang gininto ang kislap ng liwanag ang lumipad sa hangin diretso sa talim habang dinala ito ng Verdugo sa leeg ni Dixon. Isang malakas na metallic cling ang narinig habang ang talim ay lumipad mula sa kamay ng Verdugo, at napaatras siya ng ilang hakbang mula sa pagkakabangga. Ang flash ng liwanag ay nagmula sa isang paghagis na kutsilyo, o mas tumpak na isang manipis na pagkakagawin ng scalpel, na nagmula sa sariling mga karayom ng bayan kay ni Tyr Summer. Sino ito? Ang mga gwardya sa entablado ay mabilis na naglabas ng kanilang mga espada at inilagay ang mga ito sa leeg ni Dixon habang pinagmamasdan ang kanilang paligid ng buong alerto. Nagkagulo ang mga tao sa ibaba habang nagmamadaling tumayo ang lahat ng pinuno ng pamilya Lund. Siyempre, habang nasa wheelchair, nanatiling nakaupo si Master Lund. Gayunpaman, humigpit ang pagkakahawak niya sa armrest ng kanyang wheelchair habang sabik siyang tumingin sa paligid. Dixon is quite the character, may respeto ako sa kanya. Nakangiting sinabi ni Tyr kay Neil, the Savant, at lumapit sa execution platform, kasunod sina Jermaine Leonard, Ferris, the Mastermind, at ang mga miyembro ng Wolf's Den. Tyr Summers at Neil, the Savant. Arestuhin sila. May sumigaw, at agad na pinalibutan ng mga mandirigma ng pamilya Lund ang mga bisita. Nandito sila sa utos ni Master Lund, lahat ay naghihintay sa pagdating ni Tyr at Neil. Dumating na sa wakas ang mga mamamatay tao. Sina Zane Lund at Goldtooth ay tumingin sa kanila na may matinding galit sa kanilang mga mata. Halika. Relax. Ngumiti si Tyr. Medyo kalmado siya. Hindi namin pinatay si Otis Lane. Mga salita mo lang yan. Iba ang sabi ng ebidensya natin. Sabi ko, hindi namin siya pinatay. Taglay ang ebidensya ng video, hindi natakot si Tyr. Pinuntahan ni Master Lund ang kanyang sarili at sinabing, narinig ko ang iyong kadakilaan at ang iyong maladyos na presensya sa ibayong dagat. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, Tyr Summers, na ang Timog ay hindi isang lugar para sa iyo na gawin ang gusto mo. Kung sino ka man, kailangan mong mamatay pagkatapos patayin si Otis. Umiling si Tyr. Master Lund, with all due respect, ang pangangatwiran mo ay hindi na gaya ng dati ngayon. Nagdilim ang ekspresyon ni Master Lund, may sinabi si Dixon sa parehong ugat kanina. Lumapit sa kanila si Xylo Moore, kasama sina Yoro at Ostermore. Hindi ka aalis dito ng buhay ngayon, Tyr Summers. Sigaw ni Xylo, ano pa ang hinihintay mo? Take down the murderers. Agad na sumugod ang mga mandirigma na nakapaligid kay Tyr at sa kanyang mga tao. Ipinadala ang pinakamalapit na lumilipad na may sipa, tumingin si Tyr sa paligid at malamig na sinabi, isang grupo ng mga matatapang. Wala akong matindaan na panahon kung saan ang mga tao ng pamilya Lund ay tumanggap ng mga order mula sa pamilya Moore. Pagkatapos, naglakad siya patungo kay Master Lund. Inakala ni Zane at ng iba pa na sasaktan ni Tyr si Master Lund at likas na tumayo sa harapan niya. Relax, my fellow friends. Tutal, kakampi mo ako. Ngumiti si Tyr. Isang grupo ng kababalaghan. Tumawa si Xylo. Pinili ni Master Lund na makipagsanib puwersa sa amin. Gaano ka manlilin lang na gustong makipagtulungan sa kanila pagkatapos patayin ang kanilang mga tao. Si Xylo ay isang tusong karakter. Ibinunyag niya na pinili ng pamilyang Lund ang pamilyang Moore kahit na hindi pa ito sang-ayon ni Master Lund. Dahil hindi tinalikuran ni Master Lund ang pahayag ni Xylo, ayos na ang alyansa. Gayunpaman, dala ni Tyr ang kanyang trump card at wala siyang pakialam kay Xylo at sa kanyang mga pinaggagawa. Tumingin siya sa kanya at sa kanyang mga tao na parang tumitingin sa isang grupo ng mga clown sa circo. Naglabas siya ng walkie-talkie. Torbert, handa ka na ba? Wala na tayong masyadong oras dito. Surprise! Sa kabilang dulo ay dumating ang pilyong boses ni Torbert Octavius. Ang isang matagal nang nakalimutang malaking screen ng execution site ay biglang naon. Kaagad, nag-play ang isang video. Ito ang eksaktong video ng pagpatay ni Oster kay Otis. Lahat ay nakatutok sa screen ng mag-on ito. Ang lugar ay bumaba sa lubos na kaguluhan pagkatapos ng ilang segundo. Si Ostermore iyon. May sumigaw. Pinanood ng mga pinuno ng pamilya Lund ang video na may gulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ipinakita sa video na pinatay ni Oster ang lahat, kasama ang bodyguard ni Otis at siya gamit ang kanyang gintong mace. Ang katibayan ay champagne. Ano ito, Oster? Nagsimulang magpanik si Xylo. Sinigawan niya si Oster, sino ang nag-shot ng video na ito? Bakit nag-leak? Bilang Southern Emperor, medyo relaxed si Oster kahit nasa harap ng kaguluhang kinalalagyan nila ngayon.